Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming mundo. Salamat pong muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on the cross as Jesus died, the word of God was satisfied. From every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never break me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. No power of hell, no scheme of man can ever break me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I stand. Good morning, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Today is Sunday at salamat sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon dahil meron tayong pribilege at pagkakataon na makasama natin siya sa gawain na ito ng Christ Appointed and Chosen Community Church. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating makapatiran mula dyan sa Baguio City, sa La Union, sa Pasay City, Las Piñas City, Bacoor City, Bohol, Negros Occidental, at sa lahat ng sulok ng ating bansa, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa panimula po ng ating gawain sa this Sunday, ay samahan niyo po ako at pagkaisahin natin ang ating mga puso na lumapit tayo sa Panginoon, na may kalinisan ng puso at
desire na makasama natin siya sa gawain na ito. Mga minamahal, mga kapatid ko, tayo po ay manalangin. O hallelujah, hallelujah. Father God, we stand in the reality of your faithfulness and compassion. As we see the devastation in our country, our hearts are overwhelmed with the magnitude and the needs, and recognize that the restoration and help will require your power and your grace, which is not limited. We ask that you would pour out extraordinary wisdom to our leaders and rescue us from this pandemic. Bless all people, give them the strength and protection, provide comfort and support to all the people, especially for those who are afflicted. Dispatch your angel to bring provision and protection in the name of Jesus. We bind the destroyer from afflicting the Filipino people, any further true and unscrupulous people who would try to commit sin of taking advantage to other people. Father God, let your grace and your mercy be upon your people. Today, we are declaring, we are asking your power, your presence to be in the midst of us, especially sa may mga tao na affected po ng COVID-19 po, Panginoon. Father God, heal them at bangon sila sa kanilang karamdaman. At sa umagang ito po, Panginoon, samahan niyo po ang inyong mga anak sa gawain na ito ng Christ Appointed sa Church. Ano man po ang sitwasyon ng bawat isa po, Panginoon, in the name of Jesus, I ask and pray po, Panginoon, na ikaw nang bahala, that we entrust everything to you, O Lord. Even this Ecclesia po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon, mataas na papuri at pagsamba po, Panginoon. Ang pangalan mo lamang ang tinataas namin sa kaligtasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa umagang ito, let your peace, your joy, and comfort be in the midst of us. Thank you, O God, for this opportunity na makasama ka namin sa gawain. Salamat muli. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan, Panginoong Jesus, na iyong anak namin kapagligtas. Amen, amen, at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, mga kapatid ko, muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At sa ating pag-aaral, inanyaan ko po ang bawat isa na buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 6. Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 6. Babasahin ko na po, kung nandiyan na po sila. Sinabi dito sa Tagalog, sabi, ang salita na dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na sinasabi, tumindig ka, bumaba ka sa bahay at nang magpapalayok at do'y paparinig ko sa iyo ang aking mga salita. Kaya't bumaba ako sa bahay nang magpapalayok at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. At ang sisidlan ng kanyang ginagawa mula sa luwad ay nasira sa kamay ng magpapalayo. At mula niyan itong ginawa upang maging panibagong sisidlan. Ayon sa ikinasya na gawin ng magpapalayo. Sa pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, O sambahan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gaya ng ginagawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay ng mapagpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahan
ng Israel. Salamat po sa pagbasa ng salita ng Diyos at patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon at tayo manalangin. Father God, salamat muli sa inyong mga salita na aming pagbulay-bulayin sa umagang ito. Buong puso kami nagpapakumbaba at humingi po ng kapatawaran ng aming mga kasalanan. Hangad namin ang kalinisan ng puso upang maging karapat-dapat kami na lumapit sa inyo sa umagang ito. Father God, samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Patuloy kayo magbigay sa amin ng karunungan, ng kaunawaan sa inyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan at gabay sa araw-araw namin na pamumuhay. Maging ang inyong lingkod ay itago niyo po sa inyong mga pakpak. Hindi pa ako nananangan sa sarili kong karunungan, bagkus nagpapasakpa ko, Panginoon, sa inyong kapangyarihan. Salamat muli sa pribileyo na makasama ka namin sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus na iyong anak ng kapagligtas. Amen, amen, at amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon ulit. Okay. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, sa mga nahuli na nagbukas ng kanilang mga FB at nakikinig sa gawain na ito ng Christ Appointed Jews and Community Church. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At today po, ang ating lesson ay kinuha natin sa Book of Jeremiah, chapter 18, verse 1 to 6. At ang pamagat po ng ating aralin ay lesson at the potter's house. Lesson at the potter's house. At mga minamahal, mga kapatid ko, ang subject natin sa umagang ito, tingnan natin po yung kalooban ng Diyos, kung may renewal ba ng buhay, at yung plano ng Diyos sa iyo at sa akin. Mga minamahal, mga kapatid ko, minsan, ang Diyos ay dinadala tayo doon sa mga bagay na magbubukas ng ating mga kaisipan dahil nalalaman natin ang katotohanan. Minsan, pakiramdam natin na very strange, no? Yung mga pangyari o kaya yung mga setting na dumarating sa ating mga buhay. But we are going for this time, nababasa natin ang isang case study, isang example ngayong umaga po patungkol sa Jeremiah. Si Jeremiah na siya po ay isang propeta doon sa Southern Kingdom ng Judah noong 6th century before Christ. At makilala natin si Jeremiah na a weeping prophet kasi madalas umiiyak siya, no, sa kanyang mga sinusulat. Kasi lahat po ng mga sakit, yung sorrow na nakikita niya sa kaligitnaan po ng mga Israelite, ay hindi lang po nakita niya, kundi na-experience niya pa. At dito po ay na masusumpungan natin yung palabas, yung scene na ating binasa dahil po, no, nakikita natin po kung paano yung mga Israelite sa Judah gumawa ng kasalanan against God. Kaya ang Diyos ay naghayag ng paghukom sa bawat Israelite sa lugar na yon. Sinabi niya na sila ay sasakupin ng mga Babylonians at nakakatakot ang darating na araw kasi merong pag-iba, pagsira, at
marami na magiging alipin dadalhin sa Babylon bilang mga alipin ng mga Babylonians. So, sa pagkaalam ni Jeremiah about the invasion, no, yung danger na harapin ng mga Israelite. Kaya yung mga tao ay nawalan ng interest at broken-hearted ang mga tao kasi darating na yung judgment ng Panginoon sa kanila. And probably, yung iba sa kanila ay sinasabi na ito na yung katapusan ng ating bansa. At tayo po ay lilipulin at mawawala na tayo sa mukha ng sanlibutan. No, ito po ay tama, magiging tama doon sa kalagitnaan ng kanilang kalungkutan at desperado na sila. At ito, ang Diyos ay nagsalita kay Jeremiah at pinaalala sa kanya probably 3 bagay na napaka-importante at ito ang katotohanan. Ang katotohanan. Alam natin na ang katotohanan ay isang bagay na mapapalaya sa atin. No? So, ito ay ang katotohanan na makikita nila, no, sa kanilang mga paningin at mangyayari sa kanilang panahon. So tingnan po natin dito, no, sa Jeremiah 18:1-3. Sabi dito, ang salita na dumating kay Jeremiah mula sa Panginoon, sinabi, tumindig ka, bumaba ka sa bahay ng magpapalayok at dooy paparinig ko sa iyo ang aking salita. Kaya't bumaba ako sa bahay ng magpapalayok at naroon siya na gumagawa sa kanyang gulong na panggawa. So the word which came to Jeremiah from the Lord. No? Na inutusan si Jeremiah na pumunta ka nga doon sa bahay ng magpapalayok. At si Jeremiah naman ay pumunta doon at nasumpungan niya doon yung nagpapalayok na gumagawa doon, no, sa gulong na kanyang panggawa. So this morning, mga minamahal, mga kapatid ko, I am going to read the rest of it later. But for the moment, skip natin yung verse 5, punta tayo sa verse 6. Sabi dito, sambayanan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyong gaya na ginawa ng magpapalayok na ito? Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay ng nagpapalayok, gayon kayo sa kamay ko, o sambahayan na o Israel. Ito ay sinabi ng Panginoon, no, nang dumating si Jeremiah doon sa bahay ng nagpapalayok at binanggit ng Panginoon na tayo po ay katulad ng isang clay, isang putik na nasa kamay ng magpapalayok at sinasabi ng Panginoon na ang bawat isa sa atin ay nasa kanyang kamay. Kahit regardless na tayo ay putik-putik, tayo ay dumi-dumi, o anong mga sitwasyon ng ating mga buhay, still, ang Panginoon po ay He is holding in His hand. No? Lahat po tayo. So this morning, mga minamahal, mga kapatid ko, ay pag-aralan natin yung some truth about God's plan sa inyong buhay. No, unang-una, God has a plan for every life. God has a plan for every life.
ang Diyos ay merong plano sa bawat buhay ng tao. At naobserbahan niyo na ba kung paano gumawa yung magpapalayok ng palayok? Nakakita na ba kayo? Probably marami sa atin ang nakakapanood kung paano ginagawa ang mga palayok. At itong yung mga nagpapalayok, they are doing yung makaluma na paggawa ng palayok at ginagamit nila yung gulong, no? Gulong na gumagawa, no? Sa panahon ni Jeremiah, napakasimple, no? Yung makikita natin sa bahay ko na magpapalayok. Isang wooden framework, nasa kalagitnaan po may it was a vertical axle at sa taas naman po may axle rin at laid horizontally may mabigat na bato sa kanyang gulong at sa ilalim po ng kanyang gulong ay of course that caused the top wheel with the clay on it to turn. No, mayroong putik doon as it turned the putter. No, ito po yung hinawakan po ng magpapalayok. At i-hulmahin niya, isi-shape niya yung putik, yung clay, sa kanyang very sensitive na artistic na mga daliri. No? Kailangan doon makikita yung artistic way at saka yung passion po ng magpapalayok upang humulma po ang palayok ng maganda. No? Ngayon, mga minamahal, mga kapatid ko, there might have been some maverick patterns, and I suppose there were. But the sharp experience pattern, the real proof. No, yung gumagawa ng palayok, yung mga magpapalayok ay mga professional kasi talagang TLC yun, tender loving care ang gagawin mo sa putik para makakagawa ka ng maayos at mabuti po na palayok. No? Professional yung kanilang paggawa. Hindi sila gumagawa na kalakalate, no? Haphazardly. Kasi ang paggawa po ng magpapalayok ay ginagawa niya accordingly, merong plano. Bago niya simulan ang paggawa ng palayok, ay masusi yung kanyang pag-aaral kung anong klase ng mga putik ang kanyang gagamitin. At i-consider niya yung mga possibilities. No? Kasi very artistic, no, yung paggawa niya ng palayo, kaya kailangan may plano. Ipoporma niya po yan na nagmumula sa kanyang kaisipan, nagsisimula sa kanyang mental, no, na meron siyang picture dito sa kanyang kaisipan ng kanyang gagawing palayok, gagawing vessel, at kung paano niya ito gagawin. So yung hulma, yung hubog, ay it would have, meron siyang kung gaano kataas, kung gaano kakapal, at yung anong klase na yung harap niya, yung wall niya, at kung itigis sa lahat kung anong klase na putik ang kanyang gagamitin. After na ma-finalize niya yung kanyang plano, ay
gagawa na siya, no? Seriously sa kanyang gawain. So, you see, mga kapatid, mga minamahal ko, ganun rin po sa buhay natin. Dapat meron tayong plano. Hindi pwede na lang tayo out of the blues na gagawin natin. May plano at after na ma-finalize natin yung plano, doon na, magsimula na tayo at maging seryoso tayo sa ating paggawa. Ang Diyos, pag sinabi niya, "Cannot I do with you as this Father?" Sabi ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa inyo gaya ng ginawa ng papalayok? Sabi natin kanina, we are at the hands of God. Kung alam natin ang Panginoon ay mas makapangyarihan sa lahat, kayang-kaya niya po hubugin anuman po yung shape ang gusto natin sa ating mga buhay if we allow it. Sinasabi ng Diyos kay Jeremiah, "I am not through with the nation of Judah." Hindi pa tapos ang Panginoon sa bansa, no, sa Judah. Kasi sila po ay mga rebelde sa Panginoon. They do have a future and I have a plan for that future. Merong future na nakalaan sila at may plano ang Diyos sa kanila. Ngayon, itong bansa na ito is but the sum total of individuals. No? Ito yung kabuuan ng maraming tao who make it up. And if God had planned for the nation of Judah, that means He had a plan for every individual in that nation. No, sa kabuuan po ng bansa, may plano ang Diyos. For sure po, for every individual, may plano rin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Acts 10:34, God is no respecter of person. So kung ang Diyos ay may plano para sa kanyang mga tao, on that day and time, He has planned for individual today. Ngayong araw, o susunod na araw, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. And that was the first truth. Yun unang katotohanan na which Jeremiah was reminded at the Potter's house. God has planned for every life. Mga minamahal, mga kapatid, God has planned for your life. What an awesome things to realize that great eternal God who spoke this world into existence and sustained it by His omnipotent power actually cares enough about you. Mahal na mahal tayo ng Panginoon at cares for us. And one individually that He has worked out a complete plan for us in our lives. No? Individually, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. God's plans for every person's life include salvation. Hindi na naman natin pinag-pray na maligtas tayo eh. Pero ito yung plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa na makasama tayo sa kaligtasan. Sabi sa 2 Peter 3:9, "The Lord is not willing that anyone should perish, that all should come to repentance." Ayaw ng Diyos na mawala ang tao, but ang ibig ng Panginoon na lumapit tayo sa Kanya na magsisi ng ating mga kasalanan. At sabi niya pa sa Acts 20:21, "Give both sides of the coin, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ." No, yung pagsisi natin sa Panginoon at magkaroon ng panampalataya sa Kanyang anak na si Jesucristo.
not everybody does repent and believe. Yung ibang tao, nireject nila ang Panginoong Jesus and spend eternity in hell. For sure yun. If they don't accept Jesus as their Lord and their Savior, dalawa lang patutungan natin, langit na bayan at impyerno. No, diretso doon. But that is not God's desire. Hindi po yun ang nais ng Diyos sa kasangkatauhan. Ang puso ng Diyos ay para sa mga tao na magkaroon ng kaligtasan upang magawa niya sa atin na tayo po ay malibre doon sa mga moral agent, and He will not force His grace upon us. So God's plan for every person's life includes salvation. Then God's plan for every person's life includes sanctification. So merong another aspect ng plano ng Diyos na pare-pareho para sa lahat ng tao. Sabi sa 1 Thessalonians 4:3, the Bible says, "For this is the will of God for you, even your sanctification, that you should abstain of fornication." So ang plano ng Diyos sa bawat individual, bawat tao, hindi lang po na maligtas, kundi rin tayo ay mamumuhay na malinis ang ating mga buhay. Then God's plan for every person's life includes His will, yung kanyang kalooban. From that point on, then obviously, ang plano ng Diyos sa atin ay iba't iba, no? Iba-iba sa bawat katauhan and to the next. Halimbawa po, He clearly does not intend for everybody to follow the same line of work or to perform the same ministry within the church. Iisang katawan tayo, pero gumagawa tayo na iba't iba ang ating mga function. Hindi maaari na lahat tayo ay pastor, lahat po tayo siyang leader. No, iba-iba po yung mga kaloob na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. At yan ay gagamitin natin sa ministry at sa ating iglesia. He has particular plan for each of us in regards sa family life natin. Kasi iba't ibang pamilya rin tayo. No, hindi aksidente kung bakit tayo nandoon sa pamilya. It's either mahirap o mayaman na pamilya. Ang Diyos may plano, no, sa bawat buhay natin kung bakit nilagay tayo doon. God leads some folk to serve Him as a single person. No, it is by choice na yung iba naman ay nanatili na single, no, habang nag-minister, nagsiserve sa Panginoon. And how much poorer this world would be without such great single. No? Many of whom are not widely known but have served God faithfully and have rich reward in heaven. Apparently, mga minamahal, though in most cases God plans for people ay mag-aasawa. And in many, perhaps maraming mga kaso na kaya mag-asawa dahil gusto nila magkaroon ng maraming anak. And He stand ready to reveal His plan in all those areas. No, yung plano ng Diyos ay nais niya po na mahayag sa bawat isa sa atin. Sabi niya sa Ephesians 5:17, "Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is." No, nawaan natin kung kalooban ng Diyos sa atin. Hindi, I believe na lahat tayo naniniwala na hindi
Hindi uso sa atin ang salitang aksidente. Kasi plano at according yan sa will ng Panginoon na ito ay mangyayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ay hindi naglalaro na parang aso't pusa, no? Yung buhay natin. And God wants His will to be known. Yung kalooban niya, inais niya po i-reveal sa bawat isa sa atin. And kung tayo po ay hiniling natin na in prayer, sabihin natin sa Panginoon na, Lord, i-reveal mo pa yung kalooban mo, yung will mo sa buhay ko. That is when peace is won in anyone's life. When you bow before the Son of God and say, Lord, I give it all to you. Please show me your plan for my life. I trust you, Jesus, as my personal Lord and Savior, and ask you to show me your will for my work, my family, my church, and only personal life. That is the one and personal life. That is the one and only path to life, to highest and the best. Yan ang daan, ang kaparaanan ng buhay na mataas at mainam na ma-overcome po ng bawat isa sa atin. So na po, doon sa katotohanan, no, God has plan in your life. Pangalawa po, we can mar God's plan for our lives. We can mar God's plan for our lives. So ito na po yung pangalawang katotohanan, no, nakakalungkot, sobering truth, na si Jeremiah was being reminded by God doon sa bahay ng magpapalayok. Nakikita niya yung gumagawa ng palayok, ang magpapalayok na gumagawa doon sa kanyang gulong. Ngunit tingnan natin dito sa verse 4, sabi niya, at ang sisidlan ng kanyang ginagawa mula sa uwad ay nasira sa kamay ng magpapalayok at muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikasya ng gawin ng magpapalayok. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potters. So si Jeremiah was reminded by God na nakakalungkot na katotohanan na ikaw, ako, can mar the handicraft of God in our lives. No, ang katotohanan at nakakalungkot na minsan sa buhay natin, masisira natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Merong isang kwento, many years ago ito nangyayari, during the 1770s, no? 1700. Merong isang bata pa na babae, siya ay devoted Christian at siya po ay nagbabiyahe. At nakaupo siya doon sa kanyang upuan at sa kanyang buhay, she always trying to be very hard to be a good witness. So, dito sa upuan niya, may katabi siya na lalaki na nakaupo next to her at hindi niya kilala, kaya inumpisan niya na makipag-usap doon sa lalaki at gusto niya po mag-share yung Word of God about the Lord. Ngunit, introduction pa lang po ang kanyang ginagawa at nakikita niya itong
lalaki na katabi niya na napakabastos po. Kaya naisip niya matumigil sandali sa kanyang ginawa at inanalyze niya na parang walang mangyayari sa kanilang pag-usap doon sa lalaki. Kaya nag-decide itong babae na ito mag-witness pa rin doon siya sa lalaki sa ibang paraan. Sabi niya, kakantahan ko na lang siya. At kinanta niya yung great hymn. No? At babasahin ko lang po, no? Hindi ko awitin. Sabi sa lyrics, "Come thou fount of ever blessing, tune my heart to sing thy grace. Stream of mercy never ceasing, call for song of loudest praise. Teach me some melodies on sonnet, sung by flaming tongues above. Here is the mount I am fixed upon it, mount of the redeeming love." Inawit niya lang po yung chorus. At pagtingin niya doon sa lalaki, umiiyak itong lalaki. Kaya tinanong niya, sabi niya, "Sir, there is something wrong?" At sabi ng lalaki, tumugon, "Ang pangalan ko si Robert Robinson. At ako ang sumulat ng kanta na inawit mo. That time I have gotten away from God." Naalala niya na yung paggawa niya ng awit na yon ay yung nagbigay sa kanya inspirasyon, no? Kasi nakalimutan niya ang Diyos sa buhay niya nung panahon na yon at nagawa niya itong awit, pero nakikita niya ngayon ang buhay niya ay parang miserable na isang tao. I would give anything in the world. No, parang sinasabi niya na ang lahat ay binibigay ko para lang sa sanlibutan. To have now the joy in my heart that I had then. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, ang isang tao can mar the handicrafts of God. Masira natin kung paano tayo ginawa ng Panginoon o ano ang ginawa ng Panginoon na mabuti sa buhay natin. One of the most sobering statements in the whole Bible is found in Psalm 78. It has to do with the journeying of ancient Israel. Ito po ay tumutukoy sa journey ng mga Israelite doon sa wilderness. Sa Psalm 78, 40-41, "How oft did they provoke him in the wilderness and give him in the desert? Yes, they turned back and tempted God and limited the Holy One of Israel." Isipin natin yan, mga minamahal. Tayo po ay makasalanan at finite na human being can actually limit. May limit ang buhay natin. At tayo rin, ginagawa natin, nililimitahan rin natin yung gawa ng makapangyarang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos natin ay all-knowing, sovereign. Siya yung naglalang ng mundo, ng lahat ng mga bagay. Siya yung rason kung bakit ginawa tayo na malibre tayo doon sa moral agents. He did not want us to be
automators or puppet on a string. Kaya binigay sa atin ng Panginoon yung awesome na kapangyarihan na mapipili ng bawat isa sa atin. Maybe we can choose to trust and obey Him to His glory and our goods. And we can choose to rebel against Him to His sorrow and our detriment. We can, if we are so minded, mar the work of God in our lives. I may be speaking to someone right now who deep down in your heart feels the burden of having marred the handicraft of God in area or areas of your life. Well, mga minamahal, mga kapatid ko, huwag natin ihagis yung towel. Do not give in to despair. No, huwag tayo malumbay. Meron ako magandang balita sa bawat isa sa inyo. Because here is the third truth of which Jeremiah was reminded at the potter's house. Yung pangatlong katotohanan po, God can remold our lives. God can remold our lives. Dito sa Jeremiah 4-6, at ang sisidlan ng kanyang ginagawa mula sa luwad na sisira sa kamay na magpapalayo. At muli niya itong ginawa upang maging panibagong sisidlan ayon sa ikinasya na gawin ng magpapalayo. Pagkatapos ay dumating sa akin ang salita ng Panginoon na sinasabi, "So sambayahang yan ng Israel, hindi ko ba magagawa sa inyo ang gawa ng ginawa ng magpapalayok na ito?" Sabi ng Panginoon, gaya ng putik sa kamay ng magpapalayok, gayon kayo sa kamay ko o sambahayan ng Israel. Walang alinlangan itong talata na ito, no? At no doubt that vessel was marked. No, yung palayok po ay hinulma ulit because there were some hard lumps in the day. No, maaari masira man natin, nakakasira man tayo, pero nandyan ang kamay ng Panginoon upang hulmahin po tayo ng maayos. Given na po na may hadlang, may mga mabibigat na mangyayari. Pero sabi ng Panginoon, in the day that resisted the sensitive fingers of the potters. So you see, makikita natin yung kamay ng Diyos na kahit na merong mga hadlang-hadlang dyan o anong ginagawa ng kaaway, still, God is in control of everything. Katulad po ng sensitive na kamay po ng magpapalayok, kahit nasira niya na sa kamay niya, kayang-kaya niya pa po ayusin itong palayok para mabuti siyang palayok. Yan po ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran sa ating mga buhay. That is illustrative of the fact that often through our hardness of heart. Kasi minsan pinapa-hard natin yung ating mga puso. No? Merong something sa ating puso na hindi tayo makaka-let go. At nakakalungkot kasi we resist, no? Yung effort ng Diyos
para hubugin tayo, i-shape tayo sa ating mga buhay. Ngunit dito yung magpapalayok, hindi niya dinisregard yung pagkasira ng putik, kundi patuloy siya, hindi siya nanahimik lang, kundi ginawa niya buong katyagaan at patiently and persistently na gumagawa doon sa putik. At finally, he was able to remold it. No? Ginawa niya ulit yung nasira na palayok. That is what he desired to do with our lives when we have gotten off the track. Yun ang nais ng Diyos sa iyo, sa akin, mga minamahal, na kahit may karanasan tayo na parang sira-sira na tayo, still God is in control at He can remold us into a good person. He can remold us according to His will and His purpose sa ating mga buhay. May isang kwento ulit. Ito ay sa laro po ng football. At itong mga manlalaro sa isang eskwelahan ay naglalaro sila for championship. May isang player doon na pagkapasa sa kanya ng bola, dali-dali siya na tinakbo itong bola, hindi siya tumitingin at mali pala yung direksyon ng kanyang pinagdadalhan ng bola. So yung mga nanonood ay sumisigaw at iniisip niya na yung crowd ay nag-cheering para sa kanya until na-shoot niya yung bola doon sa goal. Pero sa kasamang palad, yun pala ay goal ng kanilang opponent at yung kanilang opponent ang nagkaroon ng score. So it was a great mistake. Yung hindi lang siya mga na kamalian, pero nangyari. Then, that is the end of the first half. During na itong kanilang pagpapahinga sa locker room itong tao na ito, ay tinakpan niya yung kanyang ulo at umiyak siya ng umiyak. Ngunit dumating na yung oras na babalik na sila doon sa field at siya, iyak pa rin siya ng iyak, kaya tinawag siya ng kanyang coach na tumayo ka na at bumalik ka na doon sa football game ulit. Balik ka na doon sa field. Itong tao na ito ay tumingin sa kanyang coach na umiyak. Sabi niya, hindi ko na kaya, hindi ko na magawa. Nasira ko na kayo, nasira ko na ang aking sarili, nasira ko na ang pangalan ng ating school, at hindi ko na maharap yung crowd na hindi ko na ma-save ang aking buhay. Sabi ng coach, sumagot sa kanya, bumalik ka na. Half game pa lang naman ang nangyayari. Marami pang mangyayari. So, itong tao na ito ay tumayo at bumalik siya doon sa laro. Ngunit nakita siya ng nanonood na parang naiba na siya kasi nagkaroon ng inspirasyon sa kanyang sarili at naging malakas siya at naging magaling siya. So, to make the story short,
Sila po ang nag-champion, nanalo sila sa laro. I love the story dahil nagbibigay paalala sa atin na kung tayo, bawat isa sa atin, dumating sa punto ng buhay natin na nalihis tayo ng landas at narating tayo doon sa maling direksyon ng laro ng ating buhay. I was inspired kasi nakikita natin yung ating coach doon sa langit na bayan, yung may gawa ng langit lupa. Yung coach natin na hindi niya tayo ilalabas sa laro at ang ating mga future ay magiging maliwanag. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, you may have really messed up. Minsan nagugulo natin ang buhay natin kasi nababasag natin. You may be hurting and despondent. Well, do not throw in the towel. Huwag natin iagis yung mga towel. Do not write yourself off. Huwag natin alisin ang ating mga sarili sa takbuhin, sa journey. Do not cave in. Alalahanin natin na ang kabiguan ay kailangan magiging final. Pag naranasan ang kabiguan, it is not the final word. We can still run. We can do things that we can make all things right, no, sa ating dinadaanan. And higit sa lahat, our great God is the light. Ang Diyos ay siyang nagbigay ng buhay at siya ang buhay. At sinasabi ng Panginoon, malalagpasan natin ang lahat ng mga ito kung ma-meet natin, matapos natin yung kanyang kondisyon. No? Na kung ano ang gagawin natin. Remember yung formula ng blessing, faith plus obedience equals blessing. Pag na-meet natin po ang kondisyon ng Panginoon, how we live in Him, how we live in this world, then ma-overcome natin, we have become victorious in our life. I may be speaking to someone who had never even let God begin shaping your life in the first place. That is you. You can change. Pwedeng magbago ang tao. You can change the situation right now. If you are willing, right where you are, sitting there, or nakikinig sa preaching na ito, sa gawain na ito, allow me to lead you with this prayer. Sabihin natin, even sa ating mga nanonood dyan, mga listener natin, follow natin itong panalangin. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. I repent of my sins, and in faith I surrender my life totally to you. Save me, Lord Jesus, and from this point on, for the rest of my life, help me to live for you, and then take me to heaven when I die. Kung yan po ang ating panalangin, then the Lord hear it, and it will come to pass in our life. Jesus promises sa John 6:37
him that cometh to me, I will in no wise cast out. Then having made that surrender, thank him, come forward asking for believers' baptism, because a part of the church. Make it your business to be in Sunday school and church regularly and begin having a personal quiet time of Bible reading and prayer each day. You will become stronger day by day. No? Maging malakas tayo araw-araw pagka nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. And the Lord will help you develop into what He created you to be. So you see, mga minamahal, mga kapatid ko, perhaps through you are already a Christian, but your problem is that you haven't read your Bible and prayed daily, or you haven't been faithful in Sunday school or church, or some other way you have let your guard down with the devil has temporarily brought you down, and now do you get back up? At to say, many of us, kahit na matagal na sa mananampalataya, ay minsan nakakalimot na manalangin, magbasa ng kanyang salita. Hindi nagiging faithful para sa kanilang Sunday school, prayer meeting, o kaya church gathering. No? So, hindi natin nabantayan ang ating masarili at the devil has temporarily na pumasok sa atin. So, this time, kailangan natin ang backup galing sa Panginoon. Then, you do not come to Jesus as alien. You came to Him as an erring child to a loving Father. You have not lost your joy and you have lost your way. You have lost your way, your joy, and you have lost your influence. Right now, mga minamahal, mga kapatid ko, confess natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. Hingin natin ang kanyang kakatawaran. Hingin natin ay nagawin ng Panginoon sa atin na kung ano ang nais niya sa ating mga buhay. At ang kanyang kalooban ang mamayani sa ating buhay. Do exactly that. Just like the potter, katulad ng nagpapalayok, kahit nasira yung palayok, ni-remold niya po yung sirang vessel, yung sirang palayok into a beautiful and a good na vessel. That's our God. We can rely on our God. Kahit sabihin natin sira tayo, makasalanan tayo. Ang Panginoon, binibigyan niya tayo ng mga pagkakataon para ma-mold tayo into what He wants us to be. I-remold niya tayo. Kahit sira tayo, pagtiyagaan niya tayo patiently and perseverantly na uhulmayin tayo yung katawan natin para maging mabuti tayong mga tao ng Panginoon. He will remold your marred life. The poet said, I wish there were some wonderful place and called the land of beginning again. In God, there's still a beginning. Pwede tayo magsimula. Hindi pa huli. Kasi pag huli na, wala na tayong buhay, hindi na tayo makahingi ng kapatawaran sa Panginoon. Gusto natin mag-ministry, hindi na natin makagagawa kasi wala na tayong buhay.
Ngayon pa lang gawin na natin. We begin right now in the name of Jesus. At ang Panginoon, dadalhin tayo doon sa lugar na maranasan natin ang joy at kapayapaan sa ating mga buhay. There is such a place, and it is a place of repentance and surrender to Jesus Christ. Mga minamahal, mga kapatid ko, this morning, sa pagtatapos po ng ating aralin, I challenge all of you to go to that place. A place that we can praise the Lord. A place that we can say and ask the Lord for repentance of our sin and surrender everything to Him, whatever circumstances that we have right now. God is good and all the time is good. God is good. Alam natin, meron siyang plano at ang plano niya sa atin, hindi niya tayo harm, kundi bigyan tayo ng abundant life. Yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Ngunit ang tanong, ano ba ang plano mo sa buhay na walang hanggan na binigay sa iyo ng Panginoon? Only you can answer that question. I hope and pray and ask God na gabayan ang bawat isa sa atin at isurrender natin sa Kanya ang lahat, that we entrust everything to Him. Amen, amen, amen. To God be the glory. Palakpakan natin po ng malakas na malakas ang Panginoon. Sa totoo. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. I hope na may natutunan tayo at nabigyan tayo ng kalinawan ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat muli sa yung mga salita namin pinabulay-bulay sa umagang ito. Maraming mga bagay at mga katotohanan na pinapakita mo, Panginoon, doon sa bahay ng magpapalayo, maging po sa kwento po ni Jeremiah po, Panginoon. Father God, ang lahat-lahat sa amin po ay nilalagay namin sa inyong mga kamay. At alam namin po, Panginoon, meron kang mabuting plano, magandang plano po sa bawat isa sa amin. Ngayon, Panginoon, sa kalagitnaan ng bawat isa, kung may nakikita ka na mayroong mga mabibigat na suliranin, mayroong sakit, mayroong kabilisaan, Father God, sa pangalan ng Panginoon Jesus, pawiin mo ito po, Panginoon, at palitan mo, Panginoon, ng comfort mo, ng kapayapaan mo, ng kagalakan mo, Panginoon, ng pagpapala mo, Panginoon. Buong protection po, Panginoon. Restore mo, Panginoon, whatever the enemy has stolen from us, oh God. Physically, spiritually, financially po, Panginoon. Restore mo ito po, Panginoon. And I ask and pray in the name of Jesus, whatever in their hand, we're going to prosper. Maging ito sa kanilang trabaho, bless mo, Panginoon. Maging ito po, Panginoon, sa kanilang negosyo, bless mo, Panginoon. Any curse or negative words, that they say to them, O God, I declare that and bread in the name of Jesus. Mga minamahal, mga kapatid ko, taas natin ang mga kamay at tanggapin nyo ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine towards you and be gracious to you. The Lord extend His face towards you and give you shalom, 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 shalom. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Praise the Lord. Announcement.
Patuloy po natin na suportahan ang ating gawain, especially nowadays. I ask and pray to the Lord na kahit na nasa ICQ ulit tayo, ay all things goes as well sa protection at guidance ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So patuloy natin suportahan po ang ating online na gawain every Sunday, 10 a.m. No? At i-follow lang natin at i-share natin. Encourage everyone na pagkakita nyo po ng ating pagla-live, i-share natin, mag-comment kayo, maglagay kayo ng mga ipapanalangin patungkol sa inyo. No? At I am glad na makita ang inyong mga pangalan, ang inyong mga comment doon po sa ating gawain. At every Wednesday, tuloy pa rin po ang ating prayer meeting. No? At kahit 2, 3 po, tuloy palagi yung ating prayer meeting. Na nalala ko nga sa Baguio nga, minsan kami lang dalawa ni Sister Salvi, tuloy pa rin ang prayer meeting. No? So, ang prayer natin kasi, sabi ng Panginoon, no? Pray without ceasing. Walang tigil dapat ang panalangin natin. Any circumstances o any distraction ay hindi makakadlang, no, sa gawain po ng Panginoon. Praise the Lord. No? At salamat sa mga patuloy pa rin po na nagbibigay ng kanilang mga tithes and offering. No? Sa encourage each and every one of us na magbigay tayo. No? Kahit maliit lang yan, ipunin natin. No? Sa Baguio City, pwede natin ibigay kay Ate Elisa, kay Ate SB, kay Sister Julie, maging sa Pasay po kay Ate Emma. At pwede rin natin ihulog sa ating Metrobank account. No? At PM nyo lang po kung ano ang ating account number. No? So, that's it. Salamat sa Panginoon. At shalom na po, babay na po sa bawat isa sa atin. Muli, palakpakan natin ang Panginoon ng malakas na malakas.